So ayan po mga kabayan, continuous yung ating mission sa hapong ito. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kabayan, kahit saan tayo sumusuot, no, kahit mainit, umulan, o bumagyo, o malayo mga kabayan, malayo sa kabihasnan, talagang sinusuyod natin yan, binabaybay natin yan, pinupuntahan natin yan para may abot yung ating pagmamahal sa mga kabayan natin na lubos ang ilangan. Kaya sa hapong ito, samahan nyo naman po ako dahil meron naman tayong makikita ngayon, no? Matutunghayan ngayon mga kabayan na iba't ibang klaseng problema ang hinaharap natin araw-araw. Kaya sa hapong ito, tara, nandito na naman tayo. Hello! Nanay, good afternoon po sa inyo. Tagal na po ako maisip. Kumusta po kay nanay? Hindi na ako makalakad. Anong pangalan ni nanay? Mili. Si Nanay Mili. Ilang taon na po kay Nanay Mili? 63 po. 63 years old na po kayo. Napansin ko, ano nangyari sa tiyan nyo? Nagpa-check ako po noon. Nagpa-check up ako na ako nung maliit pa itong ko. Sabi nila, buntis ka ba? Sabi. Buntis kayo? Sabi? Hindi po ako buntis. Sabi ko, lumalaki itong tiyan ko habang nagtatrabaho ako po sa bukid. Tinutulungan ko naman yung asawa. Opo, pero nung sabi nung una, nung nagpa-check up kayo, sinabi na buntis kayo? Hindi po. Sa atay po. Sabi-sabi lang nila. Sa atay nagpo-ultrasound ako sa Villasis. O tapos, sa atay ang problema. Bakit po nanay, tinamaan yung atay nyo? Sobra daw ng pagod ko. Trabaho, sa bukid. Patig ang laman loob ko pa. Bumigay. So ilang taon na po ito nanay na bit-bit nyo po yung... Maliliit pa yung mga anak ko. Iyak ako ng iyak dahil nalaman kung ang sakit ko. So mga ilang taon po yun? Ang akala ko mamamatay na ako kaagad. Sa awa ng Diyos. Ayun, nabuhay pa ako hanggang ngayon, madam. Dahil naawa ako sa mga maliit ko pang anak na nag-aaral pa ng elementary. Kumakayod pa rin ako, nagluluto na ako ng maaga dahil naggagapas kami doon. Dumadayo pa kami sa Salsido. Malalayo? Oo, naglalakad pa kami. So, ibig nyo sabihin, hindi lang dito hanggang doon sa Salsido pa. Opo, so ibig nyo sabihin, Nanay Mili, hindi lang 10 taon ito na dala-dala nyo. Matagal na panahon na talaga. Na-check up nung una, bakit hindi nyo po natuloy-tuloy para gagaling kayo? Hindi na po daw pwedeng operahin. Maliit pa noon, nagpunta pa kami sa PGH. Maliit pa noon, hindi kayang operahin? Oo daw, dahil hindi pwede daw dahil atay yun. Oo. Ay po nanay, pwede? Opo. Ito po, lumaki pa yung pusod ko na dahil... Parang mainit nanay. Mainit na mainit. Parang may... ito. Parang may baga. Sinusumpo kung nahihilo na ako na parang naninigas na yung mga ko. Ang init. Ayan. Kaya nilalagyan nyo po ng ganito nanay. Opo, lumaki na pa yung pusod ko po. Natatakot na nga ako kaya ginaganon ko. Diyos ko, parang ako nahahabag sa sitwasyon ni nanay. Pag nakakaamoy ako ng mga dyan, mga amoy na guma, yun, hindi na ako makahinga. Hindi na ako makahinga dahil bawal nga makaamoy ng ganong klaseng amoy. Alam niyo po, yung hirap ni nanay sa tiyan niya, no? At sobrang laki talaga. Malaki pa doon sa nagbubuntis na nanay na may kambal. Naku po mga kabayan, malaki pa po ito doon sa nagbubuntis na kambal, no? Malaki pa. Sobrang hirap at matagal na ito kasi napacheck up ni nanay nung medyo maliit pa, pero ang sagot sa kanya ay hindi na kayang operahan, no? Iba ang case doon sa isang tulungan ko noon na si Kuya Freddy na gumaling na ang tiyan niya ay lumubo din, no? Pero gumaling siya, nag-flat. Pero napanood ko tubig. Yung vlogs nyo yun, yung mama. Flat po ito ay ano tawag dito nanay? Polycystic liver disease. Magkaiba po yon. Opo. Magkaiba. Oo, yung kidney. Walang tubig to walang laman na tubig ito, yung itong lumulubo. Yung hindi kayo na pinasipsipan. Lumaki yung ko, yung atay ko hanggang dito na noon. Sinukat-sukat pa nila doon sa PGH. Hindi na lang pwede. So gamutan lang talaga na maintenance ang iniinyo ng nanay. Sabi pa-opera mo, sabi nila. Hindi pwedeng operahin dahil mamamatay din ako. Hindi naman daw pwedeng putuhan, sabi ng doktor yan sa kapit doon sa
ibang purok doon. Hindi na kayang operahan, hindi na pwedeng operahan dahil tanggalin mamamatay din ako. kasi Oo, very risky na ikamamatay nyo pag tinanggal pa yan. So ibig sabihin, aantay na lang talaga, ganyan na lang talaga siya. Ang lalaki na yung sis ko dito. Kaya ganito na kalaki. Kinakabagan pa ako kung kunti-kunti na lang kinakain ko, madam, dahil kung hindi ako makahinga parang hindi ako makatutot, ganun, kung kuwan. Paano pag natulog kayo ngayon, nanay, na nakahiga kayo, paanong posisyon? Nakatagilid na lang? Hindi po, nakatiyaya ho ako. Tihaya, pero mataas yung unan kasi para hindi kayo malulunod. Mataas, oo, parang hindi ako makahinga kapag mababa yung unan ko. Yung anak ko naman na lalaki, tatatlo lang sila na anak ko dahil ang hirap ng buhay, kaya tama na yan, sabi ko sa asawa ko. So ayan po mga kabayan. Opo, so ayan po mga kabayan, no? On the spot at habang nagbablog tayo dito sa kabila mga kabayan, nakita ko si nanay. Kaya habang nagbablog, nagsasalita ako, tinitingnan ko yung itsura niya. So after na i-vlog natin yung kabila, talagang siya na kaagad yung sinalang natin kasi kita naman natin talaga na sobrang hirap na hirap sa buhay, no? Bukod doon sa hirap ng buhay, ay hirap sa sitwasyon na dala-dala niya itong ganito kalaki na tiyan. Ulitin ko nga po, mas malaki pa doon sa nagbubuntis na kambal yung pinagbubuntis. Ito sobrang laki at mainit yung kanyang tiyan, lumulubo na, sobrang laki talaga mga kabayan. Kaya pag mga ganitong sitwasyon mga kabayan, hindi natin matiis, no? Hindi natin matitiis at talagang sa abot ng ating makakaya, makapagbigay tayo ng pagmamahal. Okay? Nagmi-maintenance po ako ng essential tramadol, yung pang-kirot. Kasi kung hindi ako uminom, nahihilo na ako, parang nanginginig sobrang sakit po. Katawan ko, kumikirot po. At saka itong init, ako ng kwan. Kung minsan ako, nag-iinom ako ng tramadol at saka kwan, paracetamol dahil yung mainit yung katawan niyo po, nanay. Umihi ako ng ng dugo noon nung kwan, dahil hindi ako makaligo-ligo dahil ito ang tiyan ko na malaki. Ayun. Mamahal. Okay? So, syempre, sa hapong ito, Nanay Meli, meron kaming surprise sa inyo. Okay? Pasok mga Rulyos. Meron na kayong isang sakong bigas. Ano po? Yay! At Tray po na itlog, nanay. At may kasama pang assorted groceries. At hindi lang yan, nanay. Siyempre, kinakasya, pinagkakasya lang. opo, meron ka pang 2,000 para pambili nyo kung ano pang kailangan nyo na gamot dyan. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong na sponsor sa kay Madam Lori. Binigyan ako ng biyaya na galing sa kanya. Salamat sa Diyos. Para may pagkain naman kami dahil kulang-kulang naman yung binibigay ng anak ko. Salamat po ng marami. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, walang anuman po Nanay Mary. Si Nanay Mary po mga kabayan, no, ay isa sa viewers natin na nanonood, no. Nagkataon talaga. Sabi ko nga, pag ang biyaya ay para sa iyo, ay talagang para sa iyo. Nanonood lang siya, tamang-tama naman, nanonood sa atin. Meron tayong na-vlog dito na kapitbahay pala ni Nanay Dina. At ngayon, meron palang daladalang problema si Nanay Meli. Kaya sabi ko, tara, wag na natin palampasin pa at hirap tumalikod at umuwi sa bahay na meron kang taong nakikita na hindi mo mabibigyan ng munting pagmamahal. Kaya maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Charity ng Bayambang Pangasinan, Ma'am Marso Quincy, Sir Ami
Fauny from Kojak, Alaska, and from Skybee, Winnipeg, Canada. May YouTube channel ito mga kabayan. Please bisitahin at supportahan po natin. Maraming salamat po sa inyong ginintuang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway bigyan po tayo ng maraming biyaya sa araw-araw mga kabayan. Naway bigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganon. Marami pa tayong matulungan na gaya nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Nanay Mary. Dasal lang, magdasal at walang imposible. Tama. At hahaba pa ang buhay, Nanay Mary.